So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Isa Chat. So umulan kagabi, medyo matagal-tagal na ulan, so napuno na naman or nalagyan na naman po yung ating IBC tank ng I think nasa 2.8 litre, nasa 2,800 liters of rainwater. So ayun yung kagandahan kapag meron kang alulod na nagko-collect ng rainwater, tapos meron kang storage ng mga containers, preferably plastic yung material ng mga container mo. Ang dahilan, umakit. baba. Hindi ko siya pinapaakyat kasi pag nasana yan dito, ang galing yan umakyat hanggang third floor. Yung French Bulldog namin, hindi nakakaakyat yung sa third floor. At kailangan ko pang iakyat dito para lang makapunta siya dito sa lugar na to. Ang gusto ko sa French Bulldog, nabubugaw niya yung mga malalaking daga. Ito naman, okay rin siya. Mas magaling siyang umakyat, kaya lang kapag umakyat na yan sa taas, hilig niyang humiga kung saan saan. So maaaring pasukin yung mga halaman mo dyan, higaan, and mapapangiwi ka na lang. Anyway, magpapakain lang muna ako ng ibon, tapos discuss natin tungkol sa watering ng ating halaman. Kasi may mga bumili kahapon, medyo maraming tanong about sa watering at basic care. So tama naman yun na perfect natin dapat yung pagdidilig at yung iba pa na kailangan tandaan. So pakainin ko lang saglit at balikan ko kayo. So yan, napakain na natin. Balik tayo dun sa usapan. Pagdating po sa watering ng ating carnivorous plant, depende po yan sa needs nila. No, pero isang uri lang ng water ang pinandidilig natin sa carnivorous plant. Yun ay yung low mineral water. So pag low mineral water, ang mga kasama dyan na pwede mong gamitin ay rainwater. Ito yung water na naipon dito sa lugar na to kagabi. Tingnan natin kung tama yung sabi natin. Although yan ay kasama na rin yung mga impurities dun sa galing sa mga trees at mga ibang basura pa nandito. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi natin na okay yung rainwater. Sakto rin na may rainwater dito. So ayan, rainwater 26 to 32 or ayun, mas mababa pa. Ayan. Let's say sabihin natin 32. So ito naman, tingnan natin tong naiwan na tubig dito sa ating pandilig. Rainwater din to na may konting RO. So ito naman ay 13. So ano yung maganda? Parehas naman pong maganda. The lower the better. So 70 ppm or parts per million ay na reading ay safe sa ating carnivorous plant. 70 and below. Pwede pang maglaro yan sa 100, pero hindi ko na-advise na laging ganun kataas yung ididilig nyo. Although nakapag-try na ako niyan na makapagdilig ng regular ng hundreds, pero hindi ka kampante sa isip mo na magiging okay yung outcome nun after so many time na ginagawa mo yon. So ang pinakamaganda talaga niyan mababa. So ang pinandidilig po namin dito ay maabot siguro na pinakamataas na ay 40 at pinakamababa ay around 10. No? The lower nga is better. So balik tayo doon. Anong mga klase ng tubig yung pwede natin gamitin? Number 1, rainwater, kasi libre yan Pangalawang mas mura ay yung dinideliver sa atin sa bahay-bahay na blue container o yung galing sa mga water refilling station. So mas mura yon dahil ang 20 to 30 liters noon ay maabot lang ng 25 to 35 pesos. Depende sa lugar kung saan kayo nakatira at magkano yung
bentahan ng per blue container sa inyo. So pumapatak ng piso hanggang 2 piso lang isa. So pangalawang pwede nyong pandilig at yung mga bottled water, no, pwedeng, kasi pare-parehas na halos yung presyo niyan pagka bottled, di ba? So ang pinaka the best dyan yung Wilkins, kasi ang Wilkins ay distilled. Although hindi ko lang kung merong mga ibang klase ng water si Wilkins, pero Wilkins yung distilled water ang pinakamaganda. Although mahal, di ba? Kaya nga yung mga unang suggestion ko yung maganda kasi nga bukod sa iba libre, mura, no, malinis. So yung iba pa ay yung RO water. Yung RO water ay yung dumadaan sa reverse osmosis system. Ayun yung meron tayo dito na pang supplement or backup natin kapag naubusan tayo ng rainwater. Ang RO water ay maganda dahil mas mababa yung TDS reading niya compared sa regular rain. Kapag initial downpour nung rain, mataas pa yan, pero ang RO water ay mas mababa, no? So RO water goods rin yan, basta tandaan nyo kapag bibili kayo ng RO system or RO filter, no, ay kailangan legit talaga. Kasi may kaibigan ako na nakabili ng RO system, ang reading ng kanyang ay nasa 20 to 40 pa rin, mataas-taas pa rin yun, pero pwede na, di ba? So ang sumunod ay yung purified. Hindi pala, ang sumunod pala ay ang aircon water. Ayun yung tubig na lumalabas sa likuran ng aircon nyo, yung evaporation ng tubig, tama ba? Hindi kasi kami madalas mag-aircon So ayun yung evaporation ng water sa ayun yung nilalabas, no? So low minerals yun. So hindi rin kasi ako masyado maalam dyan at hindi rin ako gumagamit noon. Pero hindi daw sa lahat ng oras ay pwede yung RO ay yung aircon water, kasi minsan mga dinadaanan daw nun, minsan madudumi rin, no? May kalawang o kung anong mga alik-alikabok yan. So sumunod sa aircon water ay yung purified. Noong una sabi ko parang alanganin yung purified, pero yung purified kasi usually niyan yung indication ng purified dun sa mga bottle, gumagamit rin sila ng RO system sa paggawa niyan. At yung panghuli ay yung mineral water. Mag-isip kayo, sir, mineral water, di ba nga gusto nyo low minerals, but mineral water yung pandidilig nyo? Ang mineral water ay ganun din. Dumadaan rin siya sa almost 7 stage filtration or more, no? At mababa rin yung kanyang minerals. Minsan nasa label lang yan, pero pag sinukat nyo yung mga parameters niyan, mababa pa rin yung minerals. Bakit ko alam? Kasi tinry ko ng sukatin, kasi may mga TDS meter ako dito. Ang pinaka safe na magagawa nyo, ano man yung gagamitin yung tubig, ay magkaroon kayo ng gadget na bilang carnivorous plant keeper na ngayon. Bumili kayo nito. Hindi ako nagbebenta nito, pero ina-encourage ko kayo na bumili nito. Mura lang to, wala pang 100, nakakabili nito dati. Ewan ko ngayon kung magkano. Pero hanapin nyo na lang sa mga online platform na makabili kayo ng pinakamura. Or kung gusto nyo medyo may budget kayo, bumili kayo ng medyo mahal. Ito regalo lang sa akin nung si Sir Vince. So sa pag-aalaga ng carnivorous plant, mahalaga yung rainwater, mahalaga yung low mineral water. Kasi kapag nakapagdilig kayo ng hindi mababa, isa yan sa pwedeng maging dahilan para mamatay yung halaman nyo. Makwento ko lang, minsan may bumili sa akin at binigyan ko siya ng care guide, no? So pa yan sa Shopee namin dati. Tataka ko sa kanya, binigyan ko yung care guide, tapos hindi niya binabasa, tapos nung na-receive niya na yung halaman, hindi pa rin siya re-reply kung ano na. Tapos after 2 days nag-reply siya nung after niya ma-receive yung halaman. Sir, bakit namatay yung halaman ko? Sabi ko, anong ginawa mo ba? Pinicturean niya, pinakita niya yung itim na Venus flytrap sa tabi ng puno ng santol yata yun, na may katabing deep well water, yung may poso. Sabi niya, dito ko tinanim kasi mataba ang lupa nito, dinalagan ko ng poso na tubig deep well, kasi nga alam ko na maganda sa halaman yung deep well water. Yes, totoo, maganda yon most of the time.
Pero sa carnivorous plant, hindi ganon ang way ng pag-aalaga ng carnivorous plant. Ang matabang lupa ay ayaw ng carnivorous plant. Gusto niya ay poor nutrient soil. So, ang pinaka ginagamit lang namin dito na media sa carnivorous plant ay sphagnum moss and perlite or mix. Ayan, di ba? So, magamit rin kami dito ng ng coco peat. Ayan, kita niyo yung mga media na coco peat yan na may perlite. Pwede rin pure coco peat actually. Basta washed. So, ayun yung isa sa dahilan kung bakit namamatayan. So, minsan naman, kala nila, pag bumili sila ng halaman na buhay, okay na. No, yung halaman na buhay po ay buhay at kailangan alagaan. Dinidiligan po yan ang regular. No? Halos araw-araw kung kinakailangan. Binibigyan rin po sila ng source ng ng liwanag or sunlight or artificial light. No, so para po makapag-photosynthesize o photosynthesis sila. Ito po yung mga carnivorous plant pero nakakapag-generate rin sila ng energy through photosynthesis. Kaya mahalaga na nabibigyan natin sila ng enough sunlight. Enough sunlight means doon sa requirements ng isang halaman. Let's say mga halaman na mahilig sa pulsan tulad ng BFT, some species ng Droseras and other carnivorous plant like Cephalotus. Ayan, gusto nila yung mga pulsan. Diba? So, may ibang mga halaman na ayaw naman nila ng pulsan. No? Paramihan dyan ay mga feature plant. No? Ito pong pinakita ko sa inyo, lahat po yan ay feature plant. Lahat po yan ay feature plant. So bakit sabi nyo, sir, bibigyan ng liwanag pero bakit sila nasa shade? Kasi iba-iba yung requirements nila ng liwanag or sunlight. Yung iba gusto matagal at intense yung liwanag na nare-receive. Yung iba naman ay ang requirements nila ay shade, no, na may morning sunlight and late afternoon. At gusto nila medyo malamig and humid. So ideal sa kanila sa mga may shade at mataas ang humidity. Good circulation, air circulation, pero may humidity. So para na rin mag-produce ng mga feature yung inyong mga feature plant. So may mga iba pala na mga halaman na gusto nila talaga ay mga nasa extremely shaded na lugar. Pero wala akong for sale ngayon. Tulad nitong prolifera, no, na talagang gusto nila medyo shade na shade talaga, pati na rin yung iba, no. So ayun yung mga requirements nila. Low mineral water, no, yung ilang beses nagdidilig, almost every day. Keep it moist but not too wet. Ayun lang yung pag alam mong moist pa, hindi mo kailangan diligan, no. So pag tuyo na yan, ito yung tuyo. Kung ayan ay medyo nakikita mo namumuti na. Ngayon kasi wala tayong sample pero sa mga iba nakarang araw marami tayong sample yan. Yung namumuti na yung moss. Pero baka makakita pala tayong sample dito kasi may mga indoor. May mga nasa greenhouse setup tayo dito At doon pala meron dito sa dulo. Yung mga medyo namumuti na moss. Tulad yun, ito meron. Pagka ganyan na yung moss mo, ayan, medyo too late na yan. Kailangan mo ng diligan bago mamuti yung moss. No? Pagka medyo ganyan, medyo pwede nang diligan. Ayan. So, dapat tamang tamang right timing rin yung pagdidilig mo. Kung wala kang way para maka right timing, just water them daily. Then avoid overwatering kapag nakita nyo na
basang-basa na yung media, no? Ay, pwede siguro every other day ako magdilig para hindi ganun kabasa. Ayun, yung kung gaano mo karami didiligan, paano kadalas, mahalaga rin yun. Pangalawa, yung pagbibigay ng tamang lightning o yung liwanag sa kanila. Full sun, partial, or talagang shaded. Tapos, yung panghuli ay yung right media, no? Yung discuss natin sa kanina. So, sa right media, huwag kayong mag-alala kung galing sa amin yan, most of the time. Actually, lagi naman. Wala naman din ako kami nagbabago ng media. Ang gamit namin media lagi ay Sphagnum and Fairlight. Never pa kami nagbenta ng Coco Peat this year na nakatanim sa Coco Peat. Although pwede naman, pero ngayon lang kasi uli kami gumamit ng Coco Peat. Kasi puro mga Nepenthes tong mga bago namin, pitcher plant. So sa pitcher plant kasi okay rin yung Coco Peat. Pero yung Coco Peat huwag kayo basta gagamit yan unless nahugasan nyo bago nyo gamitin. At huwag kayong gagamit ng freshly made na Coco Peat, yung yung kakadurog pa lang galing sa coconut husk, no? Dapat yung medyo luma, old or aged Coco Peat na, kasi para bawas na yung tannins. Kaya pinahugasan natin yan, pinarawan para mabumaba yung tannins level or yung chemical na pwedeng makasama sa ating mga carnivorous plant. So, sa tingin ko, ayun yung tatlo na mga pinakamahalaga. Na unang-una syempre yung kaninang diniscuss natin about sa water. At yung last na bonus na dapat yung tandaan, iwasan nyo nakalukutin, pakainin ng lagi yung inyong halaman. Lagi, kasi sila kaya nilang kumain mag-isa. No, pero as our katulad ninyo po, no, na mga bagong mga master nila or bagong mga keeper nila, no, kailangan natin itandaan na hindi nila kailangan ng human intervention pagdating sa pagpapakain, kasi carnivorous plant yan, kusa silang nakakakain, no. Mas madalas na nakakasama sa kanila yung manual feeding kaysa nakakatulong. Sa mga matatagal na, alam na nila yung kung gaano, no, kadalas bigyan ng pagkain yung halaman. Sa mga baguhan, I suggest wag niyong pakainin lagi, no, kasi pag na-overfeed yan, isang way yan para pumangit, hindi naman mamatay, kundi pumangit yung inyong halaman. Kapag pumangit na yung halaman nyo, ayun na yung umpisa na kayo mismo ang papatay sa halaman nyo. Anong dahilan? Paano nyo papatayin? Kasi ang gagawin nyo na pag pumangit na yung halaman, ma-stress kayo. Ang gagawin nyo sa halaman, imbis na nakalagyan sa tamang lalagyan, ilalagay nyo sila ngayon sa ibang lalagyan sa tingin nyo mas ideal, which is totoo naman. At pag nakita nyo hindi gumanda pa rin doon, ibabalik nyo ulit doon sa dati. Kasi sabi nila sa inyo, balik nyo lang po doon. Kasi sabihin nyo, naku, mukhang mamamatay na to, so ibalik ko ulit dito, i-plastic na natin, i-ICU na natin, hanggat matuluyan yung halaman nyo. Bakit po nagiging ganon? Kasi nga, pakialam tayo ng pakialam, no? The more na nagkakaroon tayo ng intervention sa halaman na mali, no, ayun yung pinakamabilis na way para mapatay nyo. Ayun din yung kumbaga yung wall na hindi malampasan ng mga beginner sa umpisa. Marami akong kakilala na ganyan, which is nakakalungkot, pero sa kanila kasi yung iba sa kanila may mga resources naman para bumili ng bumili, pero dun sa iba nakakaawa na kapag namatay ng halaman, ayun na lang minsan yung kanilang kumbaga last money, no? So ang suggestion ko sa inyo, kung gusto niyo talagang makabuhay muna sa umpisa, sundin nyo muna yung tatlong basic needs ng halaman, at yung panghuli na bonus na wag nyong laging kinagalaw. At free po magtanong sa page po namin, no, sa YouTube channel, ganoon din po sa Facebook page and Shopee. Mas okay po kayo mag-message sa Facebook page, kasi si Shopee may pakialam, merong AI doon na kapag sinagot na kayo, naka-read na yon na hindi ko na mababasa yung message nyo minsan.
No? So ang lagi naman sagot ng AI, hindi niya alam ang sagot. Tapos pala sagot pa, 'di ba? So ewan ko ba. Hindi ko wala ring turn off button doon sa setting ng AI ni Shopee, kaya better po na magtanong kayo directly doon sa page. Pwede rin kayo mag-text doon sa aming mobile number, pero mas maganda po sa page na lang kasi para hindi tayo magastosan sa load. So anyway po, mag-aasikaso lang ako sa ng mga order po ninyo dahil may sale tayo ngayon. Medyo sa awa ng Diyos marami-rami po. Hindi po ako ganun ka daming oras ngayon dahil sa kasamang palad po namatay po yung aking lola na naikwento ko sa inyo last time. 80 plus na po siya, 87, 86, 86 na po pala. Tapos 87 sana ngayong October. Pero ganun pa man, si Lola ay naging blessing po sa amin. Kumbaga, yung legacy na iniwan niya sa amin ay talagang hindi po matatawaran. Kaya magpasensya niyo po kung medyo late ako mag-reply at mayroon po kaming pinagdadaanan ngayon. Lola ko po yung nagpalaki sa akin, kaya pag naalala ko medyo hindi po ganun ka-komportabling pag-usapan. Basta lang po alam nyo po kasi po nakasale po tayo hanggang first week ng next month, August. Or kapag ubos yung stocks, ayun na po yun. So, sige po, yun lang muna. At yung details po about dun sa sales, nasa page po namin yan. Kasi po ang sale natin ngayon ay Facebook page exclusive. So yun lang. God bless and bye-bye.